Hello mga ka-farmers, welcome po sa ating farm. So ngayon mga ka-farmers, subukan ko pong mag-try mag-Tagalog kasi marami yung hindi nagkakaintindi, at para din maintindihan natin ng mga ating mga ka-farmers na taga Luzon. So disclaimer lang mga ka-farmers, hindi talaga ako masyadong marunong mag-Tagalog. Medyo nauutal at medyo corny, so pasensya nyo talaga, warning lang, medyo corny talaga yung Tagalog ko. So ngayon mga farmers, na napagdesisyonan ko na nga ito yung sinasabi ko sa inyo na variety na ipapasanay ko or ipaparami ko talaga. Pero ngayon nakadesisyon ako kasi medyo sayang din kasi kung ikatba ko ito, kasi ang mahal ng tubo. So napagdesisyonan ko mga ka-farmers na ito yung mga cane tops na lang talaga yung mga itatanim ko this coming milling mga ka-farmers. So kung hindi yung iba na hindi alam yung mga cane tops mga ka-farmers, ito yung mga dito mga ka-farmers, o kung pag harvest natin puputulin ito yung mga cane tops na may mga mata, kahit mga 5 mata lang sa atin mga ka-farmers, okay na yun. So puputulin natin yun at yun yung itatanim natin dito mga ka-farmers. So yung mga tinamnan natin ng kamote, dito ko itatransfer yun, yung mga cane tops natin. So ito yung 272 natin mga ka-farmers. Ito yung ang gaganda. Kita nyo ang gaganda ng tubo. Medyo advantage lang, ang advantage niya nito, tolerant ito sa spray mga ka-farmers. Ito yung variety na tolerant talaga. Yung in-spray ko dito yung Clear Joe at 2,4-D. So hindi ko talaga nakita na naapektuhan siya ang ka-farmers. Pero pag yun sa mga second weeding na yung marami ng damo, minanwal ko na siya mga farmers. Tao na yung nagkuha ng mga damo kasi kawawa din, walang trabaho yung mga mga manpower natin. So sila na. So first weeding mga farmers, spray. Yung mga second weeding na, yun na yung tao na. Ngayon detrashing na tayo mga farmers. Ito yung detrashing mga ka-farmers. So makikita nyo mga ka-farmers, kung makikita nyo sa video nga medyo magkakaiba yung kulay nila, kasi pag hindi mainitan mga ka-farmers, ganito yung kulay nito. Makikita nyo medyo green na may pagka brown. Makikita nyo medyo greeny at may ka brown. Pero pag mainitan ito mga ka-farmers, magiging ganito to siya. Magiging maroon or pula, ano bang tawag nito, kasi color blind ako mga farmers. Bagsak ako sa asyara. So hindi ako fan talaga sa color. Sa akin lang yung makikita ko, medyo maroon talaga siya at may pagkapula. Pag hindi siya mainitan, green siya, green na may pagka brown. So talaga mga farmers, iba-iba talaga yung mga karakteristik ng mga tubo mga farmers. Dapat alam talaga natin yung mga, bago tayo magtanim, kung ano talaga yung advantage at disadvantage ng mga variety na tinatanim natin. So dito fast growing din talaga ito mga farmers. So ito na nakita nyo, natumba yung mga tubo natin kasi malalaki na at mga ka-farmers ba, malakas yung hangin dito sa bukid nun. Ito talaga yung nga ka-farmers, yung disadvantage niya. Ito yung matutumba talaga siya pag malakas ang hangin. Ito yung isa sa variety na kapasanayan natin mga ka-farmers, kasi tolerant talaga ito sa spray. Pag may mga time kasi mga ka-farmers na kulang tayo ng manpower, so may choices talaga tayo na pwede natin
applyan ng spray. Kasi pag hindi talaga, pag yung mga variety talaga na hindi talaga tolerant, kawawa talaga yung mga tubo mga ka-farmers. Lumiliit talaga yung tubo at makaka-apekto talaga yun sa kita talaga natin. So isipin nyo, 1 year yung hinihintay natin ito mga ka-farmers para i-harvest. So kung hindi talaga maganda yung tubo nyo, medyo lugi talaga tayo sa paghihintay ng 1 year. So advice ko lang talaga na dapat maaga talaga natin i-maintain at maalagaan yung tubo para hindi talaga masayang yung pera natin. So ito mga ka-farmers, nakikita nyo ang gaganda ng tubo. Hindi siya kalakihan at hindi naman talaga maliit. So medyo nasa average lang talaga yung sizes niya. Kung i-compare mo talaga dun sa 90 series natin, mas malalaki talaga yun. Pero yung kanya, yung saha niya, medyo medyo anong tawag sa Tagalog, yung kaunti lang yung saha niya. Pero itong si 272, maliliit pero marami yung saha. So isa din itong pointers mga ka-farmers, na pag ganito yung variety nyo, fast growing yun, yung dumadami yung saha niya. Para itong 88 na sugarcane variety 88 ito mga ka-farmers, ganito talaga yung characteristic niya. Pero ang disadvantage lang talaga nun, hindi talaga yung tolerant sa spray. Pero itong si 272, highly tolerant talaga ito sa mga spray mga ka-farmers. So kahit anong variety yan mga ka-farmers, kung pinaka latest pa yan na variety from SRA, kung hindi talaga ninyo aalagaan yan, hindi talaga kayo bibigyan ng malalaking yield. Kasi mga farmers, itong sugarcane, kailangan talaga ito tutukan talaga to maintain. Hindi ako naniniwala farmers na kung yung variety talaga na latest daw ngayon, yun daw yung bumibigay ng malalaking yield. Kung magtatanim ka nun, kung hindi mo din aalagaan, hindi talaga ka bibigyan ng malaking yield yun. May sugarcane 88 din ako mga ka-farmers, yung nakita nyo sa previous vlog ko. Yun na variety na yun talaga yung pinakamatanda talaga sa variety na nakikilala ko. Pero na-maintain natin ng maayos, ang lalaki talaga mga ka-farmers, at kuha ako nun, at satisfied ako nun na variety. Pero nagtry lang ako nito mga ka-farmers, itong 272 natin, kasi gusto ko talaga makita talaga at matry talaga na i-apply ng application talaga ng sugarcane. Kasi ayaw ko talaga na yung mga tao lang talaga sumasabi sa akin na uy naku, itong variety na to tolerant, pero pag apply mo hindi pala. So dapat matry talaga natin every variety mga farmers, kung saan yung kuha natin, makita natin na maganda, yun talaga ipasanay natin. Pero para sa akin mga ka-farmers, lahat ng variety may advantage at disadvantage talaga. So nasa sa atin lang talaga yun, kung paano natin i-maintain yung sugarcane natin para bigyan tayo ng malaking yield. So yun lang mga farmers, pasensya na talaga sa Tagalog ko, hindi talaga ako sanay mag-Tagalog mga farmers. Second language ko na talaga yung Tagalog, so medyo nauutal at medyo corny yung mga Tagalog ko, pasensya nyo na talaga. Kaya mga farmers, ang variety 272 natin, ang pupugi. Ito yung kulay niya pag na direct to sunlight na talaga siya. Ito yun, indication talaga ito mga farmers. Siguro
para sa akin lang yung color green na hindi pa nababad sa init, medyo hindi pa yun matamis. Pero itong mga nababad na sa init na naging maroon na at naging pula, ito na talaga yung indication na may kalamay na talaga na yung tubo natin mga ka-farmers. Yung number 1 talaga na indication na maka-sugar tayo mga ka-farmers is yung sunlight talaga. Pag hindi talaga nakikita ng sunlight yung tubo, medyo maliit talaga yung pistisi niya. So isa rin talaga yung mga reason mga ka-farmers ba't ako nagdi-detrash ng tubo, para talaga sa pagkakalamay ng tubo natin. I-feature ko din next time mga ka-farmers pag ma-harvest na ito, kung ipakita ko sa inyo yung pistisi nito at kung ilan, kung epektibo ba talaga itong detrashing natin. So yun lang mga ka-farmers, happy farming.